Good morning everyone. Happy Sunday po. So nawa po'y gising na po kayo. Gumising na po tayo para matamasa natin yung mga pagpapala mula sa Diyos. So yun po. So mahalaga po ang mga pagpapala mula sa Diyos. Yes. So ano nga ba ang tunay na matagumpay na buhay? Ano po? So ang tunay na matagumpay na buhay ay yung merong pananampalatayang tunay na at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. So wag nating takasan kung tayo po ay tinawag ng Diyos o naunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tunay na matagumpay ay yung merong joy sa puso kahit siya po ay simpleng tao lamang at nabubuhay lamang sa simpleng pamumuhay. Subalit mayroon siyang tunay na pananampalataya, siya ay magiging tunay na matagumpay na buhay. So ang ating text po ay makikita po natin sa Genesis chapter 39 verse 3. No, yan po. So basahin natin, ito po yung buhay ni Jose. So alam naman po natin o kung sino po ang nakakalam sa buhay ni Jose, kung ano po ang history ni Jose. Siya po ay bunsong kapatid. Marami silang magkakapatid, no? Siya po ay bunsong magkakapatid. Subalit siya po ay, kung titingnan po natin yung history ng kanyang buhay, ay siya po ay nakatakda na magligtas ng Israel, no? Siyang murang edad ay siya po ay bininta sa mga ng mga Israel sa kay Potiphar, no? Si Potiphar ay isang katiwala po ng hari po ng Egypt. So kaya makita po natin yung kanyang buhay. Simulat po una po ay pinagtangkahan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. At pangalawa, nilagay na lang po siya dun sa balon. Ngunit naligtas po siya doon, naalis siya. At pangalawa po ay yun, pinagbili nga po siya sa kay Potiphar na hari po ay kapatiwala po ng hari ng Egypt. So kung makita po natin na sa buhay niya, siya po yung nakapangako na magliligtas ng Israel. So kaya kung titingnan po natin, tinan mo, bawat era ay meron pong ginagamit ang Diyos para iligtas po ang mga tao. So sa pamamagitan po ni Jose, sa kanya po naligtas ang maraming Israelita sapagkat that time po ay critical po sila, maaaring malipol. So ano po ang nangyari sa buhay ni Jose? Ito nga po, basahin muna natin yung talatang, ito po yung sinasabi sa talatang 39:3 ng Genesis. Ito po, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayanan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin ipinagkatiwala, pati ang kanyang mga bukirin. Verse 6, pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Yan. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala. So yan po. So kaya po nung si Jose po ay bininta dito kay Potiphar, so binigyan po siya ng position, magandang position na po kay Potiphar.
Pero nakita po natin na sa buhay ni Jose ay hindi rin po naging madali, kasi kaya nga po bininta po siya diyan, tapos mahirap po kanya din pinagdaanan, no? Subalit dahil siya po ay nakatakda na magligtas ng Israel, ay pinagtagumpay po siya ng Panginoon. So kaya nung una, kaya nga po nung natukso po siya ng asawa ni Potiphar, dahil hindi siya pumayag na sipingan niya yung asawa ni Potiphar, ay nakakuha sa kanya yung balabal sa kanyang pagtakbo. Kaya pinagbintangan siya na sumisigaw ng asawa ni Potiphar na nais daw siya ang pagsamantalahan. Subalit wala po siyang ginawa. So kaya po ang nangyari sa kanya ay kinulong po ng hari. So kaya napakahirap po talaga kanyang pinagdaanan. Subalit dahil siya po ay binigyan ng kakaibang katalinuhan mula sa Diyos, ay alam niya po ang lahat ng mga nangyayari, gaya ng panaginip ng hari na 2 beses na maghihirap sa Ehipto. Ano po? At pangalawa po yung utusan na napapatayin ng hari. So kaya sinabi niya yon. Kaya inilabas siya sa kulungan at pinamahala ng hari. Ginawa siyang gobernador. So di po ba? Siya po ay naging matagumpay dahil po sa pangako ng Diyos. So paano po ba nagiging matagumpay ang isang tao kapag nakalugdan po tayo ng Diyos, tayo pipinili? So kaya po ano pong requirements ng Diyos ay talaga pong mayroon po tayong tunay na puso, na magandang puso, yung tinatawag na teachable heart, at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. So kaya kung makikita po natin na kung basahin po natin mabuti ang history po ni Jose, ay talaga pong nakakapagdamdamin. Mahiya ka po sa history nito. But anyway, wala po tayong oras. At sa pamamagitan nga po ni Jose, una po siya mismo ay pinagtagumpay ng Diyos, no? Siya ay matagumpay na tao, buhay, sapagkat naabot niya po yung tungkulin na mataas, no? Ang kamay po ng hari, gobernador, siya po ay namahala sa buong kaharian. Lahat po, kung titingnan po natin, lahat po ng ani, sapagkat yung po ang in-advise niya na sa taong ito hanggang sa 3 taon, no, ay mag-iipon tayo, sapagkat sa susunod na taon, pagkatapos ng 3 taon ay magkakaroon ng tagutom. So kaya inano niya ang lahat, no, sininok, no, matagumpay po talaga yung pag-aari ni pamumuno ni Jose sa lugar po ng Ehipto. So makita po natin kung paano ginamit si Jose ng Diyos para dito po magsimula yung kaligtasan po ng maraming tao sa Israel, no? Yung mga Israelita. So makita po natin ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos po mismo ang gumagawa ng way para meron pong maligtas. At tingnan po, papansinin po natin na meron lang po siyang pinipili na isang tao para manguna, para doon po magsimula ang kaligtasan. So isang tao lang po, at dito po ay pinapalaganap ang kanyang mga salita. So kaya po mapapansin po natin na ganito po ang klase, ang tunay na matagumpay na tao, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagpapagamit sa Diyos ng tunay na po, unang-una po yung ating buhay ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagsunod, pananampalataya at pag-unawa sa kanyang mga salita. Mahalaga po naunawaan natin ang kanyang mga pangako at katuparan, sapagkat yun po ang tunay na pananampalataya at meron layunin ang Diyos para sa ating buhay. So magandang umaga, happy Sunday po. Nawa po'y mapagpala ang mga salitang ito.